tayong mag-adjust sa camera. Hello mga sis, kumusta? Ready ng panihapon. Nagmasa ng kanina. Nagluto ng ulam nila. Chicken and cauliflower. Ulam nila. Sa akin is paksiw na maraming sili galing sa garden. Ang aking suka na gamit is pure lemon from our plant in the house. Tea. Ang tea ko guys, ano yan siya? Lipton powder. Pakuluan mo sa gatas. 1:1. Tubig at saka gatas. Kunting asukal, native na asukal. Yung asukal ng tubo. Kaya ako gumagamit ng white sugar. Ang gamit ko is yung asukal ng tubo. Kunti lang. Hindi ako gumagamit ng mga unsweetener, yung mga maliliit na sachet. Kasi pag tinitimpla mo, sobrang tamis pa rin. Kain. After nito magkain, mag-akit ako sa bukid. Yung nilampasan ko. Kunin ko yung kahoy nga naipon ko. Baba ko na. Mga sunod araw, mamulot kami ni Elias doon ng yung cone ng pine trees, yung ganun, no? Yung pwede pang decoration. Dito, pang gatong namin yan. Di yan sila nakain ng paksiw, mga sis. Ako lang. Si Mayra, hindi makain ng isda. Si Elias, tilapia. Kasi sa amin. Take note, bagong ligo ako. Nabasa ko sa comments. Sa isang araw daw, 3 or 2 siya magbihis ng damit niya. Sa amin, 3 or 4 na araw kami magbihis before maligo. Or kung magkurog-kurog ka, maligo ka talaga. Kung gagamitin ka ng asawa mo, dito. Kasi, bawal sa Islam, mga sis, yung gamitin ka tapos di ka maligo.
Dito, naging aswang ang mga tao dito. Yung may mga asawa lang, nagiging aswang. Saka natulog na lahat ng mga tao, nawawala ang mga babae. Pumupunta doon sa room ng lalaki ng asawa nila. Kasi dito sa bukid namin, hindi uso yung tabi-tabi ang mag-asawa. Babae, babae lahat. Lalaki, lalaki lahat. Ang ano dito, ang kulog-kulog dito, may schedule yan. Hindi pwede yung gusto ng lalaki, gusto. Pag-usapan mo muna nila mag-asawa. Mamaya ha, mamayang gabi. Ganitong oras, ganito, ganyan. Sa bukid lang namin, lalo na kami mag-asawa ni Elias, yung room namin isa lang, kasama namin yung mga bata. Pero si Bilal sa bilang room na. Sama namin si Myra at saka si Sammy. Naku mga sis, pag ganyan ang schedule, tawag nito, pulawan or maghintay ka na matagal na matulog ang mga bata. Pagkatapos ganyan, yung ibang mag-asawa dito, naliligo sila ng madaling araw. Hindi alam. Kasi dito yung mga kababaihan, alam na pag naliligo ganyan. Pero naliligo, ganun pa rin ang damit kinabukasan. Kasi may tuksuan sila dito. Mga babae lang. Alam na nila yun yung kanilang tuksuan din. Kaya minsan, may nakita akong Pilipinas, bagong ligo, sabihin ko, uy, kailang round kagabi. Joke ko yung Pilipina. Dito kasi sa amin mga sis, yung sa namin, yung sa pagbihis ng damit namin, andito lang kami sa loob ng bahay. Tapos, kapag ang mga kababaihan dito or lalaki umiihi, talagang hugas sa agad yan. May maliit na pipe sa CR talaga, lahat ditong bahay. After ihi, talagang hugas agad yan. Hindi ka mababaho. Ang mga amoy mo is yung kilikili lang kung hindi ka maligo ng 2 to 3 days. Pero kapag winter, ay masarap, walang amoy. Pating aking Bilal at saka Sammy, ay naku, si Elias, tatlo yun sila. Ang tapang-tapang ng mga amoy. Yung aking Sammy kasi naglalaro. Ang asim-asim ni Sammy. Siyempre, takbo-takbo yung bata, tapos mataba. Reklamo to si Myra. Sabi ni Myra, Mama, si Sammy mabaho. Sabi ko, mabaho talaga yun siya kasi takbo-takbo, naghabol-habol yan ng mga kalabaw, mga baka dyan sa labas, aso. Mga kambing. Pinapabihis ko talaga yun si Sammy. Minsan pinapaligo ko yung gabi-gabi. Ngayon kasi malamig ang tubig. With warm water ka na maligo. Mag-init ka pa before ka maligo.
Sa amin ni Mayra, minsan, 3 araw yung mga damit namin. Kasi nasa loob lang naman kami ng bahay. Hindi kami madudumihan. Kung madumi ka, may ginagawa ka, magbihis naman. Pero pag wala kang ginagawa, hindi magbihis kasi sayang yung damit din, sayang sabon. At saka dito, hindi uso yung araw-araw naliligo sa amin. Dito sa bukid. Dati, bagong dating ako, sinaway ako. Bakit ka araw-araw naliligo? Tapos, siyempre dati, di ba? Iisa pa kami, hindi pa sila hiwalay ng asawa niya. Galit na galit yung asawa niya pag naliligo ako kasi nga galit yung tingin kasi nga pag naliligo ka, may ibig sabihin pala sa kanila. Yun pala yung katatapos na magtalik sa mag-asawa. Dati hindi pa sila hiwalay. Ngayon hiwalay na sila. Tapos, inutusan siguro nila yung pamangkin nilang maliit. Sinabihan ako dalaga na. Bakit ka araw-araw naliligo? Dito hindi araw-araw naliligo. Kung bakit? Sabi nila, pag araw-araw daw maliligo, nagkakasakit. Ganun ang rason nila. Sabi ko, ha? Ganun? Sa amin hindi man. Sa amin sa Pilipinas, minsan nga, 2-3 beses kami maligo pag mainit ang panahon. Kapag matulog, ganyan. Dito sa bukid namin may issue ka kapag araw-araw ka naliligo. Kapag taglamig, super happy ako kasi minsan 1 week, 1 beses lang maligo. Si Elias, kaya yan di maligo ng 1 buwan. Bihis lang ang damit. Kasi, pag winter, tago lang siya tago sa kumot. So guys, tuwang-tuwa ako pag winter din. Kasi alam nyo bakit? Hindi ako babimbang. Hindi ako makurog-kurog ni Elias. Kahit ano pa yan. 1 buwan, 2 buwan. Kasi, takot siya maligo. Kaya ako, naglalaba ako, minsan sa 1 buwan, 2 beses. Kasi ganun dito Hindi ma-aksaya sa damit. Balik-balik. Iba sa pantulog. Kasi magusot yun Iba naman sa araw. Kasi di ba nga pinaplansya lahat ng mga damit. Sa Philippines talaga ganun tayo. Malinis tayo. Lalabas tayo malinis. Maligo. Ako minsan, pag pupunta ako ng market, bayan, hindi na ako nabibihis pag malinis yung damit ko, tsaka bagong ligo ako. Tulad ganito. Hindi na ako magbibihis kasi sa sasakyan lang naman ako Minsan pag inuutusan si Elias ng sister-in-law ko, masama lang ako mag-unwind, makakita ka ng mga ibang-ibang tao,
Kasi dito sa sa bukid namin, sa kwarto ka lang talaga kung ano yung place mo. Si Myra, biglang sisigaw yan si Myra. Kapag nababagot, nabuboring siya. Pasensya ka, ganito na talaga yung buhay natin, day. Pinapaalala ko sa kanya, mabago mo lang yung buhay mo kung mag-asawa ka na. Dami kong pangaral dyan sa dalaga ko. Sabi ko, nasa sayo na. Nakita mo yung buhay ko. Mama mo. Kita mo yung buhay ng mama mo, papa mo. Papa mo walang trabaho. Kasi nga, may sakit sa puso. Pero yung iba, pilit nagsisikap, no? Kahit putol ang kamay, putol ang pilit itinaguyod ang pamilya. May tao talaga sigurong ganun ang mindset. Tulad ko, naghihintay ako ng tawag sa city. Kung may trabaho, pupuntahan ko talaga. So, ganun dito mga sis. Bakit hindi kami naliligo araw-araw? Lalo na ngayong winter, nako. Linggo, isang beses. Minsan, 2 linggo, isang beses. Hindi aksaya ng shampoo. Noong una, tipid sa kahoy. Kasi ang kahoy, ang mahal pag binibili. Ang bukid namin, kaunti lang ang kahoy. Pang pang chapati lang. Yung panligo namin, binibili yung kahoy na matataba. Kasing laki nito. Kasing laki ng katawan ko. Mas malaki pa. Binibiyak yan, binibiyak. Tapos yung painitan namin na bakal, parang drum na bakal doon. Doon nilalagay ang kahoy para mainit. Sinasama kami ng sister-in-law namin pag Friday, yun ang liguan ng lahat. Friday. Kasi dito, Friday is Simba. Or sa kanila, tawag ng mga Islam is Juma. Kumbaga sa atin is Sunday ang pahinga. Dito is Friday. So, yun mga sis. Bakit kami hindi araw-araw naliligo? Kung bakit nakikita nyo sa video yung mga damit namin same. Saka nagbibideo kasi ako hindi araw-araw. Minsan sa isang araw 2, minsan 3, kaya yung video ko hindi yan on time. Pino-post ko yan ng hindi yung on time. Actually, nag-video ako ngayon, i-post ko mamaya, hindi. Mga na yan, sunod araw, mga ganyan. So, yun mga sisi. Thank you for watching. Salamat. And God bless po sa ating lahat. Alam nyo,
sa inyong panunood. Nakakabili pa rin ako ng bigas. Pero, kilo-kilo. Hindi na tulad dati na sako-sako. Kabili ako ng 10 kilo, ganyan. Dati malakas pang YouTube, sako-sako ang binibili ko. Ngayon 5, minsan 10. Mahina na ngayon ang mga content creators kasi lahat na nag-content creator, nag-YouTube, nagpa-vlog, ganyan lahat na. Kaya kunti lang ang sweldo ng mga ngayon. Dati kaunti pa lang kaya malakas. Pero pasalamat pa rin ako kahit ngayon mayroon. Makakabili pa rin ako. Hoy, hindi ka kumakain yung tinik ha. Nakakabili pa rin ako ng bigas. At saka, nakakain pa rin ako ng isda. Yun lang, yung mga bata, sad kasi hindi na nila makakain ng pimple ako mga sisi na itong mukha ko. Ito na siguro yung menopause. Marami ng sa mukha. Tagidig. Ganito na siguro yung buhay, no? Hindi habang buhay umuulan. May tag-init. Saka ngayon, mahirap na talaga ang vlogging, hindi na maaasahan. Yun lang yung mga anak ko. Hindi ko na nabibili dati yung mga pagkain ng mga nuggets, yung mga sausage, hindi na. Ngayon, minsan na lang ako umorder sa online ng Filipino food. Yung mga pancit canton, dati, sa isang buwan, ilang bisis kami makakain yung mga ganyan. Ngayon, sa isang buwan, tinatry ko talaga kahit makakain ng isang bisis sa isang buwan. Pinapaano ko sa mga anak ko na huwag makalimutan ang Filipino food. Ano lang naman sa kanila yung Filipino food? Siyempre, number 1 ang pancit canton. Lahat kami kumakain. Tapos, number 2, yung corned beef, kumakain yung mga bata, lagyan ng itlog. Kahit hindi lagyan ng itlog, kumakain na sila. Sa Pilipinas pa. Kumakain na sila lahat, corned beef. Tapos, sa Pilipinong snacks, merienda, hindi makalimutan ni Mayra ang piatos. Kay Bilal naman is Nova. Kay Ilyas naman is green fish. Sa akin, Skyflex. Diyan tinatry ko talaga na makakain pa sila ngayon sa isang beses, isang buwan. Mahina na ang YouTube mga sis, saka yung mga content creator ngayon. Grabe no, mag-i-start ka sa kita mo na 0.01, 0.1, 0. Ganun na ang kitaan ngayon. Grabe. Kaya back to work ako pag may tawag ako. Mag-iipon na naman ako ng mga pagkain. Wala na akong stock na brown rice, wala na akong kape. Kita niyo sa likod asukal sa tubo. Tapos yung isa harina yan, pang sa manok pag prito-prito. Yung isa harina. Yung gatas ko kakapiranggot na lang. Ang mahal lang kape dito mga sis, isang ganyan 3,000. Malaking buti. Laban lang. Importante humihinga pa, 'di ba? Pag hindi ka na humihinga, patay na. Si Ilyas lang ang walang problema sa mundo. Gusto ko maging buhay ni Ilyas. Sarap matulog. Hingi, wala yan siyang problema. Pag mag-aaway kami, sabihin lang niya, okay, you can go. Maghiwalay na tayo, okay, you can go. Meron naman daw siyang sister na magpapakain sa kanya. Ako ang kawawa.
may trabaho, magtatrabaho ako. Makaipon pambili ng gamot, maintenance. To guys, no, ngayon buhay, pahirap ng pahirap ang buhay. Kahit anong kayod mo, kahit anong tipid mo, mga ano lang, ang hindi naghihirap sa buong mundo yung mga politician lang na mga nangungurakot, yun lang hindi naghihirap. Ang swerte ng mga anak nun, swerte ng mga asawa, makabili ng mga gusto nila, yung mga gusto nila, mamahaling mga sasakyan, mamahaling bag, mahaling gamit, material. Ako wala talaga akong material na bagay, mga sis, yung mga mahalin, wala. Bibili man ako, mag-ikot-ikot ako sa ukay-ukay, pag may magustuhan akong bag, yun. 150, 200, mahal na yung 500. Kung may budget lang. After mabili na yung ano, kasi inuuna ko talaga yung pagkain namin, harina, bigas, mantika, itlog, manok. Yun lang. Una talaga, pag may sobra, bibili ako ng gulay. Kasi alam nyo ba yung itlog ko, oh. Bili ko yan, 1, 2, 3. 4 na tray yan. 3 na tira sa meron sa taas. Bibili talaga ako so makapunta ako ng bayan, hindi mawawala yung itlog. Kasi nga, pag walang ulam, pritong itlog, boiled na itlog, kaya kong kumain. 15 hanggang 20 itlog isang araw. Kain talaga ako. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nagkakasakit. Yung ano lang, masobrahan ka lang ng trabaho sa bukid na yun, nabinat. Nung naglampas ako, nabinat ako. Pag uwi ko, hala, nilamig na ako. Nagkumot na ako. Kasi ang laki ng nilampas din namin nun eh. Ang haba. Pero ngayon, thanks God, malawak na yung daan. Hindi na mahihirapan yung dadaan doon na tiguwang. Baloktot na siya. Tapos, may karga pa siyang isang sakong harina. Kaya, yun. Thanks God. Salamat sa inyong lahat sa panonood ninyo. Nakakabili pa rin ako ng itlog, harina, bigas, mantika. So, yun lang ang importante. Thank you so much. God bless. Pinapakain nyo pa rin kami. Salamat sa mga hindi nagsasabing na hindi nag-skip ng kanilang commercial or ads. Thank you so much. Madam R, Madam Rose, Madam Bella, Madam Mary Ann, Madam Nu, Madam, sa lahat ng aking viewers since before na hindi nang iiwan, Ma'am Mary Ann Aguilar, Ma'am Sara Lina, Ma'am, sino pa yung iba? Ma'am Nairi, Ma'am Sis Eileen, Michelle ng taga Bukidnon, Silingan na sa Saudi. Thank you so much for watching. Salamat sa inyo. Sino pa, Ma'am? Madam R and family, Madam Rose ng Dubai, Madam Rose Me, Ma'am, sino ba mag-shout out ako sa other vlog, next vlog, shout out ko lahat yung mga nagko-comments. Yes, first comment always. Thank you so much. And bye. Goodbye. Thank you. Love you all.